Nakatingin na siya kanina dito sa kanyang pagkain. Oh, ba't kumagapang-gapang ka dyan? Come on, Freddy's. Halika na. Si Freddy's lang ang papakainin ko ngayon. Oo, si Logan at saka si Sol hindi. Kasi nakita ko si Freddy's lang ang nakaubos ng pagkain niya kagabi. Ayan. Sige lang. Ayan, kakain na si Freddy's. Si Sol ay nakita ko may tira pa siya kanina. Hindi niya naubos, kaya hindi ko muna siya bibigyan. Ang nilagay ko kasi sa kanya kagabi kay Sol ay nasa 800 grams, ano? Sobra-sobra sa'yo kasi yun eh. Etong weight kasi ni Sol ay parang nasa mga 40. So dapat 400 grams lang talaga. Kaya sobra sa doble yung nabigay ko sa kanya. Di ka na, Sol. Punta ka doon sa kabila. Di ka na. Very good. Alam niyo yung mga aso ko, hindi sila formally obedience trained. Dahil marunong naman ako mag-training, pero hindi formal yung pagtitrain ko sa kanila. But they're very obedient naman. Enough obedience para sa kailangan ko. Shh! Sol, di ka na. Here. Come here. Doon na sa kabila. Tatakot lang siya dito kay Logan. Ayun, may natira pa si Logan kasi. Sobra din ang binigay ko kay Logan kagabi. Di ba sabi ko dun sa vlog ko kagabi ay lagyan ko na rin siya ng food kahit na alam kong kumain na siya kahapon sa cage. At ayan nga, hindi naman niya naubos yung binigay ko kagabi. Hindi naman niya pinansin kagabi kasi busog na siya. Sol, come here. Let's go. Huwag mo muna siyang kagatin. Ots! Sinabi na kong kagatin. Natin si Sol. Pauwi na siya dun sa kanyang... Shh! Logan, leave it. Pauwi na siya dito sa kanyang... Ayan. Area of responsibility. Sol? Ayan, naubos naman niya. Pero ngayon lang niya naubos yan. Kanina lang pagpunta ko dito. May laman pa yan. Tapos naglalaro sila ni Freddy's. Nandito silang dalawa kanina. Ewan ko kung si Freddy's umubos o si Sol. Pero just the same, hindi ko na muna lalagyan ng bagong food si Sol kasi ayan, may food pa siya buong maghapon naman. So guys, medyo mainit ngayon ang panahon. Buti na lang dito sa mga lugar nila ay may mga puno naman. Kaya hindi naman sila natatamaan ng direct sunlight kahit doon sa kabila. Pero ingatan niyo yung mga dogs po ninyo sa overheat. Pwede sila ma-heat stroke sa mga ganitong mga panahon. And make sure lagi silang may water. Kagaya, yun, may water doon si Sol. 24/7 dapat meron silang pwedeng mainom na water. Sige. Stay here na, ha? Good night. Ayan. Alam nyo, napakainam po talaga kung may training ang aso ninyo. Kung marunong kayo mag-train, kahit hindi formally trained, okay yun. Pero kung medyo nahirapan kayo sa training, guys, ang mga large dogs, lalo na mga hyperactive dogs, mga sporting dogs, mga hound dogs, kailangan po nila ng training para hindi po sila lumaking pasaway at sakit sa ulo. Oo. Good night na, Sol. Ganito si Logan. Ayan, alam nyo kung hindi ito masunurin sa akin, kung walang training ito galing sa akin, naku, sakit sa ulo ito. And magiging sobrang violent ito, sobrang aggressive nito. Kagaya ng parents niya, lalo na yung tatay niya, si Andy. Grabe, yung kapatid nga po nito na si Andy Jr., sobrang tapang nun. Naging K9 namin yon sa Cagayan Valley, sa may CESA, Cagayan Economic Zone Authority. Si Andy Jr., sobrang tapang nun. Pero naging bomb dog din namin siya. Mahusay naman yung mga nag-handle sa kanya. So itong si Logan, pareho rin nung nung full sibling niya na si Victor, sobrang tapang din nun. Naging explosive detection dog namin yun sa Soler for some time. Bago namatay, naunang namatay si Victor dito. Ito, 12 years old na ito. Si Victor, nandun sa Manalo K9. He died a few years ago. Pero itong si Logan, ang pinakamabait sa kanilang lahat magkakapatid.
Yun si Victor, nakakagat din yun ng security guard. Pero ito, dahil lumaki siya sa akin, ay maganda naman ang upbringing nito. Kasi guys, yung kagaya ng mga ilang nakakausap ko, no, lately may nakausap ako na isang pinapa-adapt nila sa akin yung Belgian nila. Eh, hindi daw nila maalagaan. Kasi nung maliit, kinuha daw nila yon. Kinuha daw nila na hindi nila akalain na lalaki pala yun ng ganong kalaki. Kaya nung lumaki, nakakulong na lang, kawawa naman. Eh syempre gusto ko man na, alam niyo yun, mag-ampon ng mag-ampon. Gusto ko man na mag-alaga ng mga aso. We have limited capacity din. We have limited resources din. Although meron akong in-adopt nung huli na mag-asawang Belgian. Actually mag-asawa sila pero magkapatid sila. Pati yung mga puppies noon. Meron din ako in-adopt ngayon na Belgian na na-stud naman ng Cane Corso. So magkakaroon ng mga anak na half Belgian, half Cane Corso. So okay din naman yon, magagamit din namin sa training, magagamit din namin sa work, sa canine work namin, or sa SDF, Super Dog Factory. Ayan. Yan ito, pag kumakain nakahiga, oh. Ayun, kaya kung may dogs kayo guys, kahit puppies na mga working dogs, ipatrain nyo po. Tulungan po namin kayo sa Manalo Canine. We have four trainers na full-time sa amin. And at the moment, we have about 20 plus clients. Eh, bawat isa sa kanila pwedeng mag-train or humawak ng 10 aso, kaya under capacity pa rin naman kami. And if masobrahan ulit, kasi minsan umabot na kami ng 50 dogs na tinitrain, pag sumobra naman ay nag-hire naman kami ng additional trainers na mga trained din namin from Manalo Canine. Kasi iba yung, alam yung standards namin kesa sa mga trainers galing sa ibang mga schools. Hindi nila alam yung standards namin. Minsan, trainers from ibang school, tas matagal ng trainer, matagal ng canine handler. Pero, hindi maganda yung training eh. Kaya, ang kinukuha lang din namin ng mga trainers, kung magdadagdag kami, ay yung mga nag-graduate din from Manalo Canine. Okay, so, Logan. Bantay ka mabuti dito Ito si Lolo Logan dahil sa SDN very healthy pa. 12 years old na, magta 13. Very healthy pa rin. Ang mga Belgian Malinois, ang lifespan nila hanggang 12 years old lang, hanggang 14. Minsan maabot ng 16, sobrang tanda na nun. Pero itong si Logan 12. Pero malakas pa, maasahan pang guard dog. Very good. Bantayan mo, huwag ka magpapasok dito ng mga intruder ng mga sasamang tao Sige, sit. Up here ulit. Shake hands. Good boy. Good job. Good job. Lifetime achievement.